So sa ating pagpapatuloy mga kaibigan, sasagot ako sa mga sinasabi nito ni Alpi Angeles. Muli sa mga hindi pa ganong kabisado sa ating mga pinag-uusapan, unang-una ipakilala ko itong tao na ito. Tao ito mga kaibigan. Ito po ay, sabi ko nga nung nagdaang vlog ko, siya po ay siya yung langaw na pula ang puwit. Lipat-lipat. At doon nagreklamo siya, sabi kasi niya, wag mo ikang pulaan, lipat ng lipat kasi kayo din diyan eh. Lipat din ng lipat. Ang aking punto dito, lipat ng lipat. Ibig ko lang sabihin, siya mismo sa kanyang pagkatao, walang kontento sa buhay. Nagmula siya sa suhay, lumipat dito sa Iglesia ng Diyos na pinangasiwaan ni Brother Eli. And then, hindi na kontento, lipat uli doon sa Iglesia ni Cristo, hindi uli na kontento, lipat uli ngayon dito sa Katoliko. At diyan siya ngayon nagiging pare. Siguro masaya na siya doon dahil may katungkulan na siya dahil pare ba naman eh, di ba? Sinasaluduhan at saka tinatawag siyang pare. Pader. Ayan. So yun po mga kaibigan. Ngayon, ang akin ding masabi sa kanya para siyang may kaunting yabang. May kaunti at saka siya po ay mapagparatang. At kung ano pa man yan, mas maiging atin na po siyang umpisahang sagutin at pakinggan ang kanyang mga sinasabi. Tapos yung ganitong uri ng tao ang aatake sa akin. No? Kita mo. Tapos ganito ang uri ng pagkatao. Ang uri ng tao na aatake sa akin, di ba? Parang kumbaga by comparison, siya level up, nag-level up. Ito ikang taong aatake sa akin. Hoy, Alpi Angeles, hindi ako umatake sa'yo. Sumasagot lang ako sa mga paratang mo. At saka sa mga mali mong mga sinasabi na wala talaga sa hulog. Muli, ang dating daan, ulitin ko, Alpi Angeles, yan ay pangalan ng programa. Hindi yan pwedeng aniban kasi programa yan. Malinaw ba, Alpi Angeles? Kaya hindi lang mo ayusin mo, ha? Ang dating daan, hindi po yan dapat aniban or magpamimber kung sa pangalan ng pananampalataya dahil yun po ay pangalan po yan ng programa ng Iglesia ng Diyos na pinangasiwaan at host dyan si Brother Eli. Okay? Malinaw ba dyan? Naniwala mo ako na may hulog yung utak mo. Hindi ko na sinasabing wala sa hulog kasi kung wala ka sa hulog siguro hindi ka naman siguro pwedeng magiging pare dyan. Diba? Ay, maliban na kung aywan ko lang sa mga tumatanggap sa iyo dyan sa Katoliko. Okay, yun po ang aking ipinupunto dito. May konting yabang at saka mapagparatang. Siguro, ang unang itatanong natin sa kanya, tatay. O ano yan, Totoy? Sige, tuloy man, Totoy. Yan, tawag kasi sa akin, tatay. At saka matanda. Wala namang problema doon. Ang akin lang masabi, nauna lang akong pinanganak sa'yo. Alpi Angeles. Pero ito lang masasabi ko sa'yo. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ba? Kung ikaw nagyayabang na ikaw ay 1998 pa dyan sa Iglesia ng Diyos na nagiging member dyan, ay wala, sisiw sa akin yan. Sisiw sa akin yan. Kailan ho ba kayo nabautismuhan sa ang dating daan? Ba't mo tinatanong? Yan ang aking ipinupunto dito. Kailan? Sige. Hindi ko na sasabihin. Bahala ka na sa buhay mo mag-alam. Basta itong sasabihin ko sa iyo, pag-isipan mo. Kasi sabi ko sa inyo, ako po ay nabautismuhan sa mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Ligi at Saligan ng Katotohanan sa Bansang Pilipinas Incorporated noon pong October 16, 1998. 1998 ka lang pala eh. 1998 ka lang pala. Tapos ganyan ka naman nanalita. Sige, tuloy natin. May konting yabang. Sige ha. Ang yabang niya ay siya ay 1998 pa naanib yan sa, sabi niya, naanib siya sa ang dating daan. Okay? So muli ha, Alpi Angeles, tutuwid ko yung dila mong baluktot. Ang dating daan, hindi yan pwedeng aniban. Okay? Yan, mas maiging malinaw. At saka, yung kunting yabang mo na 1998 ka pa dyan nagiging member sa Iglesia ng Diyos, ay sisiw yan. At ako po ay nabautismuhan ni Kamore. Baka hindi nyo kilala yon at naiintindihan natin, Kilala ko yan, Kamore.
Medyo mababa lang ang height ng tao na yan. At saka siya ang isa sa pinakamatandang nagiging haligi sa pananampalataya diyan sa Iglesia ng Diyos. Baka kahapon lang kayo nabautismuhan dyan. Mali ka dyan. Yun ang sinasabi ko, mapagparatang ka. Huwag kang mapagparatang, paring Alpi. Ha? Huwag kang mapagparatang kasi masama yan, ha? Lalo na't hindi mo kabisado. Mali yan, magpagparatang. Kasi kung ako naman magparatang sa'yo, ay hindi yan talagang masabang paratang kasi totoo yan eh. Ikaw kasi lipat ka ng lipat para kang langaw na pulag lubot. Ha? Kasi wala ka kontento sa buhay. Galing ka sa Haligit Sohay. Napunta ka sa ang Iglesia ng Diyos kay Brother Eli. Hindi ka na kontento, lipat ka sa Iglesia ni Cristo. Hindi ka uli na kontento, lipat ka uli dyan sa Katoliko. Ginawa ka ngayong pinapasuot ka ngayon ng sutana. Ngayon, pag hindi ka kontento dyan, malamang lilipat ka sa Islam. Kasi pwede doon maraming babae. Sa Mormon, pwede doon. Sa Saksi, sa Sabadista. Kasi bata ka pa eh. Malamang lilipat ka talaga dyan. Mga namit ko pa po, pati ang asawa. Namit ko pa po, pati yung kinakasama ng kapatid na Nicolas Perez nung araw. Ang apo ng kapatid na Perez, nakasama ko din. Anong bearing doon? Anong kaugnayan doon? Pakialam ko ba kung nakasama mo? Baka hindi nyo kilala yon. Baka nga hindi nyo nahawakan yung kamay ni Mr. Soriano eh. Ano naman ngayon kung nahawakan mo? Sige, granting nahawakan mo. Sikat ka na doon. Sikat ka na doon, Alpi. Ganyan pala. Ba't ka umalis? Kasi nahawakan mo ang kamay ni Brother Eli. Yun ba ang dahilan kaya ka umalis? Lumipat ka sa Iglesia ni Cristo. Siguro hindi mo nahawakan ang kamay ni Manalo doon, lumipat ka. Ngayon, pag hindi mo mahawakan uli ang kamay ng papa ninyo ngayon na bago na, aalis ka rin dyan. Ay, ganyan pala si Alpi. Pag nahawakan ng kamay, masaya na siya dahil. Pero nagtaka ako, bakit lipat ng lipat? No, ako nakakilala ko sila. Nakadaupang palad ko yan lahat ng mga MIC nung panahong nandyan ako. So ano nga ang kaugnayan doon? Sige, granting natin lahat nakadaupang palad mo na lahat na. Kung sino pa man dyan ang hindi nakadaupang palad, meron? At hindi pa po ang pasalamatan dyan sa bagong apalit, dyan sa pasalamatan ninyo, doon pa sa luma. Baka hindi mo alam yung lugar na yun, tuturo. Alam ko yan, Alpi. Doon ba sa stage na yon, nasa pasalamatan, doon sa San Vicente, sa kabilang highway, nakatungtong ka na ba doon sa stage? At nakausap ka ni Manning Manzanilla? Ayan, nagyabang ka na rin lang, payabangan na tayo. Nakausap ka ba ni Manning Manzanilla? Na-interview ka ba? Yan lang naman eh. Ko sa'yo. No? So, pagpasensyahan nyo na ho. Pagpasensyahan nyo na ho. Wala naman yatang ay doon. Ito naman yan ang aking reklamo doon. Wala naman yatang ay. Ngayon, kung medyo hindi ko man nadiretso ang pangalan ng Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, Haligi at Saligan, di ba? Sa bansang Pilipinas Incorporated, etc., kung ano pa man dyan. Alam ko yan, Alpi. Huwag kang mapagparatang. Alam ko yan. Ikaw nga, hindi mo alam ang dating daan. Programa ng radyo yan. Tapos sabihin mo, hindi ako na bautismuhan dyan sa ang dating daan. Tatanga-tanga lang yung dila mo. Alpi Angeles, pare. Yung dila mo, tatanga-tanga. Hindi ko naman sinasabi ikaw ang tatanga-tanga. Yung dila mo. Muli, ang dating daan, programa po yan ng radio. Si Brother Eli ang host dyan. Hindi yan pwedeng aniban. At talagang hindi ka dyan pwedeng bautismuhan. Kasi yan, programa po yan ng radyo. Malinaw ba, paring Alpi? So siguro kailangan mong mag-research, no? Alam nyo yung kahit naman sa pag-aaral ng kasulatan, mahalaga na malaman natin yung mga nakasulat, hindi lang sa Biblia, no? Sabi nga doon sa 15:4 ng ng Roma, sabi doon.
Aba, nagsitas pa. O sige, tingnan natin ano yung sitas na binabasa niya. Ay sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una, nangasulat sa ikatututo natin. Alam nyo, hindi lang naman ho ito aplikable, yung diwa na ito, no, sa mga... Ang nakasulat, Alpes, sa mga nakasulat sa ikatututo natin, sa nakasulat, ito kasaysayan eh. Alam ko yan, kasaysayan eh. Ikaw nga, 1998 ka lang dyan eh. Baka wala ka pang ano dyan sa, di ba? 1998 ka lang dyan, wag kang medyo konting yabang ha. Kasi kung yabangan lang, yayabangan kita. Wala yan, sisiw yan sinasabi mo, 1998. Isinulat ng mga propeta. Yung kasaysayan, mahalaga din natin pag-aralan. May itinuturo sa atin ng kasaysayan. Pag hindi ho natin pag-aaralan ng kasaysayan, wala tayong walang direksyon yung ating pupuntahan. O pag hindi nyo inalam, tatay, yun po, ito payo lang ho ito ng isang anak sa kanyang magulang na sige. Ano ba yung payo mo? Sige, tuloy mo yung payo mo, pakinggan ko. Na medyo kakaiba yung tingin sa kanyang sarili, na ayaw tumanggap ng totoo. Aba, kung yan ipataw mo sa akin yan na hindi tumatanggap ng totoo, abay tumatanggap ako ng totoo. Ang hindi ko lang matanggap sa iyo dyan, Alpi Angeles, paring Alpi, yung dila mo sanga-sanga. Hindi ko matanggap yan. Sabihin mo, ang dating daan ay hindi ka nabautismohan dyan sa ang dating daan. Bakit ko hindi matanggap? Kasi yung pananalitang iyan, salitang tanga. Alpi Angeles, salitang tanga. Talagang hindi ka mabautismohan dyan kasi programa po yan ng radyo. Okay, pinapayo natin kay tatay na una, mag-aral tayo ng kasaysayan. Ay, nag-aral na ako. Bago nga ako dito na bautismohan sa MCGI is, di ba? Na bautis. Alam ko na yan. Bago ako nagdesisyon na ako'y magpabautismo dito sa Iglesia ng Diyos, Tagalog yun. Sa MCGI, English yun. Alam ko na kung ano ang kasaysayan, maging sa iba't ibang klase, ibang uri ng mga pananampalatayang umiiraw sa balat ng lupa. Diba? Ganun lang yan, Alpi Angeles. Alamin natin kung sino ba yung mga kinikilalang sugo ng inyong grupo. Baka si Nicolas Perez hindi nyo kilala. Alam ko yan. Narinig ko pa nga yung boses ni Nicolas Perez noon eh. Pinatugtog yan minsan sa isang pasalamatan ni Brother Eli. Pinaparinig niya sa kapatiran. No? Baka si Chopi Loora hindi mo kilala, tatay, ano? Ay, narinig ko na yan. Pero di ko nakita na mukhaan. Ikaw ba, nakita mo bang mukhaan yan? Nakadaupang palad mo rin ba yan? Tanong lang naman. So, kailangan alam nyo, kapag kayo ay magre-relihiyon, dapat nagsusuri kayo ng kasaysayan. Sigurado yan. Nagsusuri talaga ako ng kasaysayan. At alam na alam ko na yan kasi isinisalaysay na po yan ni Brother Eli noon. Tuwing may pasalamatan, kinukwento niya yan sa lahat ng kapatiran. Live sa harap ng kapatiran. Ikaw, paring Alpi, alam mo rin ba ang kasaysayan sa iyong kinalalagyan ngayon kaya ka nandyan ngayon sa iglesyang iyan? Alam mo rin ba ang kasaysayan na yung taong o yung mukha na estatwang iyong niluluhuran dyan? Alam mo rin ba ang kasaysayan dyan na yan ay gawang Paiti, Laguna? Tanong lang naman eh. Alam mo rin ba yung kinukwintas-kwintas mo diyang cross? Yan ay gawa lang din naman yan sa kamay ng tao. Alam mo rin ba ang kasaysayan yan? At alam mo rin ba, kung punta tayo doon sa Roma, alam mo rin ba bakit iglesia ng Roma ang iyong samahan? O yan, magkaalaman tayo. Alpi Angeles, paring Alpi. Ng inyong relihiyon. Yung mga pangalan ng inyong relihiyon, importante ho yun. Ano ho? Alam ko yan. Kaya ko lang hindi na diretso kanina. Kasi ang aking ipinupunto doon sa dulo, sabi ko, wala naman yatang ay. Kasi ang alam ko dyan, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus saligit-saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Ngayon, kung mayroon kapag idudugtong na incorporated, yun po ay ayaw na po dyan doon sa Securities and Exchange Commission.
Pero sa ngalan ng pananampalataya, yan ay iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligit saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Di ba mahaba? So, sa madalit sabi, kaanib ako dyan. Diba? Alpi Angeles. O, sige, sinasabi ko lang. Talagang nagkukunwari ka pa. Kaya ko nga nasabi dyan na walang laman yung utak mo. Wala kang nalalaman sa mga pinagsasabi mo. Kasi unang-una, ang dating daan, Alpi Angeles, nagpapahalata ka talaga. Wala kang, mangmang. Sabi nga ng Biblia, mangmang. Ang katapat na salita dyan, synonyms word is bobo, tanga-tanga. Anyway, nakasulat naman sa Biblia yung tanga. Kasi, alam mo ba ang Alpi Angeles, yung ang dating daan, ay pangalan po yan ng programa. Nagpahalata. Kung kayo mag-alala at tatay, hindi pa po kayo naaanib sa MCGI, alam ko na po yan. No? Yung pong salitang ang dating daan, programa po iyan ng inyong relihiyon. Alam mo pala, Alpi. Alam mo pala, bakit mo sinabing hindi ka na-bautismohan sa ang dating daan? O di, may something ang iyong, di ba, Alpi Angeles? Di, may something. Ayusin mo yung dila mo, Alpi Angeles. Sige, hindi ko idamay buo mo katao. Yung dila mo, ayusin mo kung magbibigkas ng mga pananalita. Alam mo pala, ang dating daan is programa po pala ng radyo. Bakit po sabihin hindi ka nabautismohan dyan? Pero baka hindi mo rin alam na naglabas ng paksa si Mr. Eli Soriano noon. Ano? Na pwede palang gamiting pangalan din ang dating daan bilang pangalan ng reliyon. Ngayon, bilang pangalan ng reliyon, pwede pala. Pwede. Pwede kung sa pwede. Pero hindi niya ginamit dahil hindi yan biblical. Ba? Di nahuli ka. Alpi Angeles. Sabi mo, ay may paksa ang Brother Eli na pwede pala. Di pwede naman talaga. Kahit sabihin ko iglesia ni, kahit sabihin ko nga, di ba, Alpi Angeles, sabihin ko, iglesia ni Alpi Angeles. Iglesia Apostolika Romana na kay ang Alpi Angeles. Di ba? Di pwede talaga yan. Pwede. Pero ang sunod na tanong, pwede bang gawing opisyal? Opisyal at maiparehistro sa SEC? Yun ang sinasabi ko. At saka ang lahat ng mga samahan sa ibabaw ng lupang ito, lalo na sa bansang Pilipinas, para magiging ikaw ay legal, kailangan mong iparehistro sa SEC yan. Kahit ano pa man yung samahan na yan. Diba? Pero kung biblically speaking, iglesia ng Diyos. Diba? At diyan kami aanib. Diyan kami umanib. Lalo na ako, Alpi Angeles. Ulitin ko iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yan. At hindi yan ang dating daan na kung saan sinabi mo na hindi ka na bautismo. Talaga namang hindi ka pwedeng bautismo kasi programa ng radyo yan. Yun, hindi mo na maaaring itanggi mo na yan dahil hindi mo naman naabutan si Mr. Soriano siguro na buhay na nakadao pang palad nyo, baka hindi mo naabutan si Mr. Soriano na buhay at nakadao pang palad. Siya pala, pag nakadao pang palad, malaking bagay na sa kanya. Pero alam mo ba yung pinagsasabi mo, Alpi Angeles, sisiw yan? Sisiw yan. Hindi mo rin siguro alam. Sige, ako naman ang magbabalik sa'yo. Hindi mo rin yata alam na nung araw, nung mga earliest na nung kapanahonan pang nag-uumpisa pa ang pag-broadcast ang dating daan. So, yung Bible Expo ni Brother Eli na nagtabing-tabing lang kami noon ng trapal para hindi makita ng ibang tao na kami po ay, kami po ay kung mananalangin, ayaw namin magpakita doon sa mga taong nasa labas. Kaya naglalagay ang Brother Eli ng trapal. Okay? Para may privacy. Di ba? Ngayon, kung alam mo yan, di wow. Nakita nyo lang si Mr. Soriano, nasa Brazil na siya. Hindi na ho natin masisisi, hindi namin kayo masisisi doon. Mapagparatang ka lang, paring Alpi.
Tigilan mo yung mga ganong paggalay kasi hindi babagay sa'yo. Ngayon, kung nangangarap ka na mayroon kang maraming tagasunod at sinasalduhan ka dyan ng mga tao dyan at maraming lumalapit sa'yo, kinukuha kamay mo at nakikiamin sa kamay mo, Pader, kumusta ka na pare? Paring Alpi, kumusta ka na? Sabay halik sa kamay mo. Siguro kung dyan, masaya ka dyan dahil sabi mo nga, nakadaupang palad, malaking bagay na kay paring Alpi. Sos naman. Pero hindi pa ho kayo na miyembro dyan, alam na ho namin yon at alam ko yon na ang dating daan, programa po iyon ng sekta po ninyo. Di, ikaw na mismo nagsabi. Di, tatanga-tanga lang yung dila mo. Paring Alpi, tatanga-tanga lang po yan ang dila mo. Okay? No? Alam ho natin. Wag ho kayo mag-alala, alam ko 'yon, no? Hindi niyo kailangang ituro sa akin 'yon. Kasi na para ka talagang walang laman yung isip mo, kaya talaga dapat lang nalipat-lipat ka po saan dati umalis Okay, about issue ng palipat-lipat ng reliyon, baka hindi niyo nalalaman lahat ng mga nanggaling sa inyo, hindi naman galing lahat sa dating daan. Lahat naman ng karamihan na nanggaling sa inyo, galing din naman sa ibang sekta. Kaya wag niyo sasabihin tungkol sa palipat-lipat ng relihiyon. At marami sa inyo, lipat lang din galing sa ibang relihiyon. Tatay, turo natin yun, ano? Kasi parang inaatake nyo, yung mismo mga miyembro nyo, ikaw din naman eh. Hindi ka naman miyembro dyan sa hindi ka miyembro dyan sa dating daan. Hindi ka miyembro talaga dyan ipinanganak. No? Ikaw igaling ka rin sa ibang relihiyon. Kaya wag mo aatakihin yun, ano? Even nga yung yung founder ng Iglesia ng Diyos sa Circulas Perez, kung saan din niya napunta yan kay Chopilo Ora, kung alam mo. No? Unang-una, paring Alpi, hindi ko inaatake ang mga member dito dahil alam ko niraman yun eh. Kahit nga ako, kahit ikaw, di ba? Ang aking nire-reactionan dito ay yung ikaw. Sabi ko kasi palipat-lipat. Di ba? Kaya ko nasabi palipat-lipat ka kasi isipin mo mula Suhay napunta kay Brother Ili tapos hindi na kontento. Pumunta sa Iglesia ni Cristo, hindi uli na kontento. Pumunta doon sa Iglesia Katolika na kung saan doon 'di ba? Yan ay iglesyang ayawan ko, 'di ba? Pero yung mga member dito, hindi ko sila inaatake kasi ang terminong ginagamit mo inatake, wala akong reaction sa kanila dahil talagang ganun. Nako-convert sila pero hindi sila kagaya sa iyo. Paring Alpi na lipat dito, lipat doon, hala sige, lipat dito, lipat doon. Di ba? Ganun yun. Ikaw ang sinasabihan kong lipat-lipat. Huwag mong idama yung mga kapatid dito, wala silang kinalaman. Napunta din yan sa Iglesia ni Cristo kung alam mo. Alam ko yan. Alam ko yan. Noong mga panahon na yun. Di ba? Alam ko yan. Huwag mong ipapamukha sa akin, Alpi Angeles. Sabi ko nga papunta ka pa lang, ako pabalik na 1998 ka lang pala Sisiw yan. Alam niyo ho ba yon? Alam ko yan. Alam ko yan. Huwag kang mapagparatang. Kaya dapat talaga pare ka pa naman. Sinasabuhay natin yung salita ni Kristo. Bago tayo magbitaw ng salita, dapat pinag-aaralan natin mabuti. No? Correct. Correct yan. Paring Alpi, correct yan. Kaysa ulit-ulit bago ka magbitaw ng pananalita mo, isipin mo muna kung ikaw ba'y nasa hulog ang iyong pananalita. Kasi ang dating daan, hindi yan pwedeng aniban. Hindi ka talaga 101%, hindi ka talaga pwedeng mabautismohan dyan dahil programa po yan ng radyo. Naintindihan mo na, Totoy? Paring Alpi, Totoy, Katotoy. Hindi ka talaga mabautismohan dyan kahit programa sa radyo yan. Okay? Kaya yung dila mo sa uli-uli, ayusin mo Dapat sinusuri muna natin mabuti bago tayo magbukas ng ating bibig. Correct yan. Correct yan. Palakpakan. Correct yan. Bago ka magbukas na yung bibig, paring Alpi, isipin mo muna kung ikaw ba'y nasa hulog. Kasi pag sabihin mong hindi ka nabautismuhan sa ang dating daan, ay talagang salitang tanga yan. Bago ka magsalita, isipin mo muna ang iyong sasalitain. Entiende?
Itutuloy lang Yung po natin. CGI, lipat sa Iglesia ni Cristo, siguro hindi ka na kontento doon, nagpari ka. Ngayon, ewan ko kung nasaan ka ngayon. O Kasi, siguro ho, ano ba, itong part na born ito again, ay born okay na po ito, against, no, na pinakita natin sa isang ano. Meron lang po ding isa na meron siyang sinasabi noon. No, tayo natin ano. sus kayo naman. Sabihin, yung likaw ng bituka ng samahang ang dating daan ay alam na alam ko yan. Kung saan nanggaling yan, pati kasaysayan ng ang dating daan, kilala ko yan at alam ko yan. Na itong samahang ito ay nakilala dahil sa giting ng paninindigan sa kanilang doktrina na minana niya noon kay Ginoong Nicolas Perez na after ng ilang panahon ay unti-unting nagbago. Nakilala ang dating daan sa magiting na pagtatanggol ng kanilang aral. Pero kamusta naman ngayon ang dating daan? Sa pangangasiwa ni Kaka, Mr. Daniel Rason. Yan, ganyan siya mananalita ngayon. Para ba siyang mapaghanap? Di ba? Paring Alpi, unang-una, nakailang lipat ka na, lumayo at lumayo ka na, napunta ka sa Iglesia ni Cristo, ba? Napunta ka ngayon sa iglesia na taga-Roma. Bakit dito ka pa rin sa MCGI? Ano bang meron? Ba't hindi ka makamove on, paring Alpi? Ano bang meron? May naiwanan ka pang brief dito? Nandiyan ka na sa Iglesia Katolika. Ayusin mo. Kung halimbawa, ikaw nagsusuot ka ng mahabang damit yan, nakasutana ka na dyan, di yan ang asikasuhin mo, yung mga membro mo, ilagay mo sa tama ang kanilang pananampalataya. Sisermonan mo sila na, kayo mga kapatid ha, pag kayo nandito kayo sa loob ng simbahan, kailangan walang mga snatcher, walang mandurokot. Pag nananalangin tayo, oras ng panalangin, kailangan mga tao dyan, tayo focus tayo sa Panginoon, hindi yung mga mandurokot dyan. Di ba? Kasi dyan sa inyong simbahan, paring Alpi, habang ang ibang mga mananampalataya dyan sa inyong iglesia, ay taos-pusong nagkawag-kawag sa kanilang kamay, ang iba naman dyan, tinitingnan alin ba ang pwedeng dukutin ditong mga bag. Ang iba dyan, medyo amoy alak pa, sige lang, kasi wala namang problema dyan. Pagkatapos mag aleluya, aleluya o amen, amen dyan sa iglesia ninyo, diyan, pare, dito muna tayo. Isang shot muna tayo. Isang shot kasi parang nauuhaw ako. Di ba ganun? Yan ang asikasuhin mo, paring Alpi. Bakit dito ka pa rin sa MCGI nagkukuda-kuda? Ano bang meron? Dati, nasaan na yung yabang ninyo na sinasabi nyo na kahit sinong ministro, sinong pastor, sinong manggagawa, walang inaatrasan ng inyong samahan. Nakamusta na yung ganun ninyong pagyayabang noon? Noon. Noon yon paring Alpi. Noon yon. O anong meron? Ba't ngayon ka lang din nag-iingay-ingay? Gusto ka rin mapansin. Ikaw pala ay kulang din sa pansin. KSP baga. Paring KSP. Paring KSP. Yan, inuulit-ulit ko lang. Palibasa patay na si Mr. Eli Soriano. Bakit ang debate noon ay ang debate nyo ngayon ay naging naging mabuting gawa. Ngayon, ba't ka naghahanap? Alpi. Sagutin natin 'yung bakit daw ako naghahanap. Kasi sinabi ng leader niyo 'yon. No? Sinabi ng leader niyo 'yon at meron tayong video noon. Pag sumagot ka dito, papakita ko sa iyo. No? Ano sabi niya? Pagka namatay daw yung kanyang leader, yung itong si Mr. Soriano, yung daw hiwaga ngayon ay mapupunta kay Mr. Daniel. Alam nyo, meron pa nagsasabi, mas maliwanag ika ang magpaliwanag si kapatid na Eli. Kasi buhay pa ako. Pag namatay ako, yung nararanasan yung liwanag, malilipat kay kapatid na Daniel yon. Kaya, halimbawa, ngayon, hindi mo marinig kay kapatid na Daniel, yung gusto mong marinig na gaya na narinig mo sa akin, maghintay ka pagpatay na ako. No? Pag namatay ako, yung nasa akin lilipat dyan, maniwala ka. Kaya yun ang pag-asa ko eh. Tsaka ang isang mangangaral ng Diyos sa pagtuturo ni Mr. Eli Soriano, dapat humaharap yan sa debate. Ngayon, sinong haharapin? Ikaw, Alpi? Sinong haharapin? Na Eli, hindi po ba kasama dyan yung
kahit hindi ka kumibo, kung paanong pwede kang mangaral ng hindi ka kumikibo, pwede ka din pong makipagdebate ng hindi ka kumikibo. May sabi sa'yo, wala sa Biblia sinasabi mo. Ang mga apostol, si Kristo mismo, nakipagdebate sa mga Hudyo. Siguro yung ayaw makipagdebate ngayon, walang bala yun. Pagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan. Pamunuan ko ang nilalabanan. Sa Biblia po. Kasi, ganito po kasi yun eh. Pag ang lalabanan mo, yung alipores, pagkatapos ng diskusyon, napahiya, sabihin, hindi naman yun ang puno namin eh. Para wala na pong lusot, dapat puno ang umarap. Yan. Para walang lusot, puno ang humarap. Yan ang sabi ni Brother Elin. Naniwala naman ako doon. Pareng Alpin, naniwala ako doon. Na talagang puno ang haharap. Ngayon, sino ang haharap? Ikaw? Puno ka ba? Pareng Alpi, hanap ka ng harap na makadebate mo ang sino man dito sa MCGI. Ikaw ba? Puno ka ba? Dapat pareng Alpi, ang paharapin mo, tawagin mo si Papa na nandun sa Roma. Tawagin mo. Mapaghanap ka na rin lang, kumpletuhin mo na. Hinahanap mo, haharap ika, bakit ika si Daniel Rason, debate na walang kibuan, bakit ka naghanap? Malinaw namang sinasabi ni Brother Eli na ang hanap puno. Ngayon, ikaw ba puno ka dyan sa Katoliko? Ikaw naman, paring Alpi. Ano ka lang kasi, yung presentable, ano ba tawag nun ni Brother Eli? Yung bang mapag-alsa ka sa iyong upuan. Gusto mo yung iyong upuan, gusto mong iangat. Pakita ba? Pakitang tao. Na kunwari, ako pala ay debater ako ngayon kasi mayroon akong nakasuot na ako ng mahabang damit. Pare ako ang haharap ngayon. Jesus naman, giliw. Paring Alpi, sabi ni Brother Eli, ayon doon sa nakasulat sa Epeso, pari or puno ang haharap. Ikaw ngayon ba, puno ka ba? Ngayon, kinakalkal mo ngayon ang katungkulan ni Brother Daniel. Oli, puno ka ba? Sino ka? Kung ang pagbabasihan natin doon sa sinasabi ni Brother Eli na puno ang harap, dapat pa tawagin mo yung taga-Roma nandoon, nagganong-ganon lang sa kanyang kamay. Mahirap kasing gayahin kasi Italiano ang salita. Sus naman. Ikaw pa rin, Alpi, yamang sinabi mo na suriin ang kasaysayan ng pananampalatayang sinasalihan mo, dapat sinusuri mo rin ba? Yun bang pare mo, humaharap din ba sa debate? Maigi pa nga ang Brother Eli nung araw, at saka si Brother Eli noong araw ang nagsalita. Pagdating kay Brother Daniel, sabi nga ni Brother Eli, ang linaw ng mga hiwaga, hiwaga yan. May nakita mo ba? Hiwaga nga yan At hindi mo na makita kasi nadidimlan ka na dyan sa kinalalagyan mong Katoliko. At saka hindi mo talaga makita kasi nandiyan ka sa kabila. Kami dito, nakikita namin ang linaw ng hiwaga. Ikaw naman, Alpi, Huwag kang magpaghanap nga kasi mababalik sa iyo ang lahat ng mga sinasabi mo. Yan ng turo Turo yan ng sugod nyo, no? Kung alam nyo, no? Kung naabutan mo pa siyang buhay nung araw, baka naabutan mo na lang si Daniel siguro, no? Hindi natin siya masisisi. Gusto mong pumasok uli? Ay hindi hindi. Hindi ko gustong pumasok uli sa inyo. Ayoko na masira ang buhay ko gaya nung nangyari sa inyo. Bakit? Ang buhay mo ngayon dyan sa Katoliko, Alpi, buo na? Buo na ba dyan? Biblically speaking, buo na ba dyan? Ewan ko lang Ako mahirap din sabihin kasi dahil dito sa pinanggalingan mo sa Iglesia ng Diyos, kahit papaano naintindihan mo na para kayong mga tanga. Parang tanga. Aba, Ginoong babae tatawaging Ginoo tapos ipanalangin mo kami. Bakit kayo kaharip doon?
Alam mo, paring Alpi, maigi pa nga dito, buo ang pananampalataya mo kahit papaano, hindi ka humarap doon sa larawang ginawa ng mga taga-Paiti, mga sculptor doon. Inuukit ng mga taga-Paiti Laguna yan dahil magagaling sila mag-guhit-guhit doon. Tapos ikaw ngayon, paring Alpi, hindi mo masabihan ng iyong mga tinuturuan kamo, ay mga kapatid, bawal kapatid kasi para tayo nagmumukhang tanga. Mananalangin tayo, ang kaharap natin kahoy na inaanyuan lang ng mukha ng mga foreigner na may matangos ang ilong. 'Di ba? Ganon 'yon. Sana nga kasi kung sabi mo ayaw mo nang masira ang buhay mo dito sa MCGI, bakit diyan? Buo ba? Sa usapang pananampalataya, buo ba? Kasi kakaiba Dito, pag alis mo dito, nung dito ko pa, hindi ka man, pag nananalangin tayo, di ba? Ang mga kaanib dito sa Iglesia ng Diyos, nananalangin, walang kaharap. Nananalangin na nasa tago. Ngayon, si paring Alpi, buo na daw ang kanyang buhay diyan sa Katoliko. Tapos, pagka nananalangin siya, sabay luhod, kaharap niya yung kahoy na may inaanyo ang tao. Hindi ho ako babalik sa inyo. Di wag. At makikipagdebate ka Ayun, rito. babalik siguro ako para makipagdebate. Alpi Pero Angeles. magiging miyembro nyo. Gusto mo balikan? Babalik ka dito? At maghahanap ka ng kadebate dito? Yan, pwede ho yan. Ito, bakit? Yan. Babalik daw siya para maghanap ng kadebate. Yan ang gusto niya. Yan ang gusto niya. Kaya ngayon siya, pag karap siya sa pulpito, nandoon siya sa pulpito, doon sa silang simbahan, ang kanyang tinatapik doon, ang MCGI pa rin. Diba? Yan ang kanyang kinakalkal dito at ipinaparinig, sinasabi niya doon sa mga nakikinig sa kanya, doon sa simbahan niya. Hinahanap mo yung mga ganong sistema. Kasi yun ho yung sabi ng inyong sugo, na sugong tagabasa nyo. Dapat subukin ang mga ang mga mangaral kung ito'y sa Diyos. Correct. Ikaw ba paring Alpi, nasubok mo lang yung mga ngaral mo kung sila ba'y sa Diyos? Oy, Pader, Papa, okay ka ba? Ikaw ba'y sugo, Papa? Ano ba ang ating aral dito, Papa? Yun ba? Sinusubok mo ba yan, paring Alpi? Sinasabi mo na rin lang na dapat subukin ang bawat espiritu. Ikaw ba, bago ka dyan na loklok dyan sa Iglesia Katolika, sinusubok mo na ba? Ganun lang naman para sa ngalan ng patas na pagsasalita. Sinusubok mo ra? Papa. Kasi yung papa ni Alpi, yung nandun sa Roma na nagkakaway-kaway doon lang sa bintana, hindi man niya makadaupang palad yun. Mamatay na lang siguro to si paring Alpi. Hindi niya makadaupang palad yun. Kasi nasa Italia, bago malapitan ang papa na yon, katakot-takot na dadaanan muna. May mga bodyguard pa yon. Sipin mo, hari ng lahat ng bansa. Hari yun. Presidente o may kapangyarihan sa lahat ng bansang umiiral dito sa lupa. Diba? Napansin ba niyo mga kababayan? Pag ang papa mapunta sa iba't ibang mga bansa, abay sinasaluduhan. Kita mo nga nung makarating sa Pilipinas, ang daing galit. Lahat ng kalye sinasarado. Lahat ng kalye sinisirado. Talo pa nga ang Iglesia ni Cristo. Talo pa. Kasi kahit pa paano ang Iglesia ni Cristo, pag sila po ay magkaroon sila ng kung ano-ano mga activity, isisirado yung parting nasa vicinity. Ito ang Papa na Roma. Nako, talaga naman naranasan ko nung araw. Ewan ko lang. Di ba? Paring Alpi, nasuri mo ba ang lahat ng espiritu? Ang espiritu ng Papa, nasuri mo ba? Baka nakakalimutan nyo. Siguro naman wala naman kayong dementia, hindi naman kayong nagkaka-amnesia, no? Wala ako. Ako tinatanong mo, Alpi. Wala ako. Kasi ako, maano pa ako magsalita. Kailanman, pag ako'y nagsalita, eksakto. Ikaw, okay ka lang ba? Muli sasabihin ko, Alpi Angeles. Paring Alpi, ito, saksak mo sa baga mo.
ang dating daan, hindi ka talaga mabautismohan dyan kasi pangalan ng programa yan. Kaya sa uulitin, pag nagsalita ka, huwag mong banggitin ang dating daan, hindi ka kaanib. Talagang hindi ka kaanib at hindi ka talaga kaanib yan kasi programa po yan sa radyo. Nagets mo na. Although na possible yun sa edad nyo, pero siguro baka hindi naman ninyo nakakalimutan na sinabi yon ng inyong leader, ano? Alam mo, ang kahapon at ngayon at maging ang bukas, huwag mong sabihin pare-pareho lang. Ayan, dito tayo magkakaproblema, no? O, sige, magkakaproblema. O, anong problema? Sige. Hindi ho ganyan ang tinuro ng Mr. Soriano. O, pakinggan nyo, ha? Hindi ba ganun yon? Tingnan ho natin sa aklat po ng Ecclesiastes. O, Tingnan sige, natin, ano? basa. Dito po sa 3:15. Basa. Basahin mo natin, ano? At saka bago ka magbasa pa, paring Alpe, bakit ganyan ka para kang kabayo? Bakit ganyan ka, paring Alpe? Ano ba meron? May sayad yung ano mo? Lalamunan. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na. At ang mangyayari pa ay nangyari na rin. At hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. Kaya yung sana bago nyo sinabi itong pangungusap na ito, sana nag-isip kayong mabuti kasi mapapahiya kayo. Ay pinag-isipan ko yan, paring Alpe. Yung sinasabi ko, ang noon at ngayon, iba. Ang sinasabi ko noon, kay Brother Eli yun. Yun ang sinasabi ko kasi gusto mong makikipagdebate eh. Ang hirap sa'yo, nirarambol mo eh. Tama yan, hinahanap ng Panginoon ang mga nangyari na. Ngayon, yung sinasabi ko doon, iba noon at iba ngayon kasi ang Brother Eli ay iba na ngayon kay Brother Daniel. Yun ang aking punto doon. Ngayon, kung irarambol mo, di bahala ka sa buhay mo. No, tay, sana ay iniisip yung mabuti yung sinasabi nyo, no? Iniisip ko yan, Totoy. Iniisip ko yan. Pero ikaw, iisipin mo rin yung mga punto na sinasabi ko dahil tama yan. Sa Ecclesiastes, history repeat itself. Pero anong klaseng history? Yun ang sunod na tanong eh. Ulitin mo, sasabihin ni Brother Eli, kailangan magdebate puno sa puno. Wala na nga ang Brother Eli eh. Ngayon, hahanapin mo kay Brother Daniel. Yun ang sinasabi ko na iba na ngayon. Diba? Ngayon, hahanapin mo. Bakit? Panginoon ka ba? Bakit ka mapaghanap? Yan ang hirap sa'yo eh. Huwag mong pagrambol-rambulin ang mga bagay na hindi naman pwedeng irambol. Para ka naghalo-halo dyan eh. Ngayon, merong... Maring masabi ko pagdating sa aral at doktrina dito sa pinagsama-samahan, lalo na sa MCGI, isa lang. Ay, maliho yun. Anong mali? Sige, debate tayo dyan. Anong mali? Hindi ho totoong isa lang. Dahil sa panahon namin, ang mga babae, bawal po ang magpantalon. Alam ko yan. Alam ko yan. Paring Alpe, alam ko yan. Baka hindi nyo alam yun. Nung naging miyembro si Arlene Rugat, namatay na si Mr. Soriano, pwede na yung pwede na yung square pants. Hindi. Ikaw naman, wala ka. Sisiw yung mga sinasabi mo. Diba? Naalala ko pa nga, si Sis pa ang nagiging modelo noon eh. Diba? Wala ka pala, kaya nga ka pala, hindi ka magtatagal sa isang relihiyon eh. Kaya nga sabi ko, malamang sa malamang lilipat ka dyan mula sa Katoliko. Lilipat ka talaga dyan, paring Alpe. Hihintayin ko lang ang pagkakataon na yan. Kasi, kulang ang kaalaman mo dyan. Andyan pa si Brother Eli noon, na tungkol dyan sa pananamit, ang ginagawa niyang modelo noon ay si Sis Los. Sabi ni Brother Eli, tingnan ninyo si Sis Los, yan, ang gayahin ninyo dyan, ganyan. Nagsuot siya na mahabang, parang, tawag noon, di ko kabisado mga pananamit ng pambabae. Parang blazer hanggang sa hita, tapos may pantalon na parang iba, di ba? Ganon yun. Square pants, nako. Ikaw pala paring Alpe, mahina ka sa balita. Andyan pa ang Brother Eli noon, alam ko yan. Ikaw pala ay walang alam. Kaya wag mo sasabihin isa lang yun. Baka hindi mo rin alam, nung panahon nandyan pa si Mr. Soriano, meron pa yung belo, no? After how many months, tinanggal din yung belo na yun. Ang belo naging naging mahabang buhok ng babae ang belo. Wala yan. Chismis yan. Sabi ko nga yung 1998 na na-member ka dyan, sisiw yan sa akin. Ikaw naman, anong belo?
Biluhin mo mukha mo. Ha? Paring Alpi, yung bilo mo, biluhin mo mukha mo. Hindi ko na datnan yan. Way back dekada 80, wala ako. Kasi observer na ako dyan sa panahon na yan. Paring Alpi. Kaya ngayong 1998 mo, huwag mo ipagyabang yan. No? So, wag niyo sasabihin gano'n na nagbabago din kayo, no, ng doktrina. Pero maaaring magkakaiba na yan dahil iba yan noon kaysa ngayon. Oo. So, hindi ganyan ang turo ni Mr. Soriano, no? Kung sino man nagturo sa inyo, manalangin kayo mabuti. Baka magalit yung Diyos na kinikilala niyo sa inyo. Kasi, Di ba? Paring Alpi, mapagparatan ka eh. Anyway, ganun talaga mga pare dyan. Wala namang totoo dyan eh. Diyan sa pare na yan, sa Katoliko, wala namang totoo dyan. Puro nga fake eh, mga scam. Alin ang scam? Scam ang pananampalataya dyan eh. Isipin mo ba na, alam mo, ikaw paring Alpi, alam ko titino, ang tino naman pagkatao mo kung tingnan ko dito, titino. Pero bakit pagka oras na ng panalangin, iluluhod ka sa kahoy? Hoy, kahoy lang yan, kinakain ng ana yan. Siguro ito si paring Alpi, pag halimbawa lulukohin ko, halimbawa lang naman to paring Alpi, magkakapit bahay tayo. May puno ng niyog diyan, halimbawa sa malapit sa bahay mo. Halimbawa lang naman ito. Lagyan ko ngayon ng mukha ng isang tao. Lagyan ko ng mahabang bigote tapos kamukha ng shroud of Turin. Shroud of Turin. Idikit ko doon sa puno ng niyog. Ako si paring Alpi, luluhod kagad doon sa puno ng niyog. Ay, Panginoon, Panginoon, milagro ito, milagro. Nandito ang Panginoon. Amen, amen, amen. Ako, mananalangin agad si paring Alpi ng 100 Ave Maria. Aba, Ginoong Maria. Na, babae yan, pero Ginoo. Nako, paring Alpi, ako pahamonin mo, kakilala ko yan. Kasi dyan ako nanggaling. Dyan tayo nang gungis eh. magkaiba kayo ng pahayag na subo nyo. Iba ang diwa nyo eh. Hindi, pareho kami. Pareho kami. Isipin mo kung pagka nga ganyan, nandiyan ka kasi sa Katoliko, kaya ikaw mapaglipat-lipat kasi wala ka kontento, wala kang pananampalatayang tunay. Ganyan na lang paningin mo dahil siyempre nandiyan ka nga naman sa, kumbaga, oppositionist ka na ngayon eh. Pero pareho kami, paring Alpi. Iba ang diwa nyo kay Mr. Soriano, Hindi. tatay. Ano? Pareho kami, Totoy. Huwag mong hanapin ang kapatid na Eli dahil ang kapatid na Eli, iba yung kanyang takbo ng kanyang siguro, maintindihan na ho natin. Ayan. Sabi ko, huwag mong harapin ang kapatid na Eli kasi iba naman yung takbo ng pangangaral niya kay Brother Daniel. Yun ang aking punto doon, paring Alpi. Ikaw naman pala'y mapagparatang. O sige, tuloy. Ano pa man yan? So, lilipat po tayo dahil pinakikita kasi nila ngayon na si Mr. Soriano dati debate. Ngayon, dahil hindi nakakaya ni Daniel Rason, mabuting gawa na daw. Mabuting gawa na daw. Siguraduhin mo paring Alpi or else isa kang sinungaling. Pag nagsalita ka, huwag mong haluan ng daw. Kasi pagka ganyan, hindi ka sigurado sa sinasabi mo. Ha? Huwag kang chismoso ka pagka ganyan ang mga pananalita mo. Pagkalasagyan mo mga ganyang pananalita, alangani ka sa sinasabi mo. Lumalabas, chismoso kang pare ka. So, dati napakagiting ng Iglesia ng Diyos sa Ligit Suhay. Pero nung namatay si Mr. Nicolas Perez, Katoliko na nakakakilala po kay tatay, baka pwede yung matulungan nyo ko na ipaabot sa kanya na tinatanggap po natin yung hamon niya. Wala na pong pre-debate conference. Pag nagkita kami, debate ka agad. Siya gumawa ng paksa at doon natin pag-usapan yung paksa. After pag-usapan ng paksa, saka po tayo magdedebate sa oras po, araw at oras po mismo ng pagkikita natin. Yan. Alam niyo mga kaibigan, yung sinasabi nito, tinatanggap daw niya yung hamon niya. Kasi ako, sinabi ko, debate tayo, paring Alpi. Kasi ito, lagi niyang hinahanap na bakit kasi Daniel Rason hindi nahaharap sa debate. Isipin mo, mga kababayan, malinaw ang sinasabi kanina ni Brother Eli doon sa Efeso na dapat ang magkaharap puno sa puno. Abay, itong paring Alpi, pare lang naman ito, hindi naman to puno ng Katolisismo. Mapagpanggap. Talagang gusto, atrebido to. Atrebido to, gusto niya sa kanyang pagkapari, siya'y titingalain. Nako, alam mo, paring Alpi, pangarap mo ba magiging papa sa Roma? Magpapakitang gilas ka dyan sa Katoliko? O sige, tinatanggap mo hamon ko, sige, debate tayo.
ako, sabi mo, ako ang mamimili ng paksa. O sige, debate tayo. Na yung pagluhod mo sa kahoy na may mukha ng tao, na may bigote, yan ay scam yan. Scam yan. Kasi gawa lang yan sa Paiti, Laguna. O, totoo ka dyan. O, ito pa pangalawa, sabi mo, kahit saang lugar. O, sige, debate tayo sa harap ng Lunita. Payag ka. O kaya dito, kung gusto mo sikat na para makilala na, uy, ang paring Alpi Angeles, pare ito. Ito ang galing na debater. O sige. Payag. O sige, doon tayo sa sa Araneta Coliseum. O gusto mo ang mediator. O sige, ang ating mediator, tawagin natin sino ba? Dapat yung neutral. Sino bang neutral na magiging mediator sa atin? Ha? Yung pag halimbawa nagkagulo-gulo na siyang sa atin. Ikaw na maghanap. Gusto mo tawagin mo ang Papa sa Roma, magiging mediator sa atin. Ang paksa. Scam ang pagluhod sa kahoy na inuukitan ng mukha ng tao. Yan. Tapos agad-agad. Sige, pag nagkita tayo, halimbawa, agad-agad ka mo. Wala nang pre-debate conference o ano pa man. Debate kagad tayo. Walang perma kakagad. Sige, patunayan ko na scam si paring Alpi. Payag ka. Kaya gusto mo, doon tayo sa Italia mag-debate para agad-agad makita ng papa nyo na, ay, ito yung taga-Pilipinas na pare namin. Magaling ito. Gawin ko tong parang kagaya kay Obispo Tagli. Ito yung the rising papa sa Roma. Para makilala ka, paring Alpi. Ganyan. Pero, ang akin lang masasabi, huwag mong hanapin na mag-debate kayo dito kung sino man dito sa MCGI. Dahil hindi ka naman puno eh. Pare ka lang naman eh. Sabi doon, puno sa puno. Yan. Call ka dyan. Call din ako. Sige, paksa natin. Patutunayan ko na na-scam si Alpi Angeles kasi lumuhod siya sa kahoy na may mukhang tao. Patutunayan naman ni Alpi Angeles na hindi siya na-scam. Yan ang aking paksa. Laban ka dyan, paring Alpi. Yan. Sino bang nakakaanod? Sabihin mo kay paring Alpi dito, iparinig niya sa kanya itong sinasabi ko. Kung gusto niya, doon kami sa harap ng Lunita, sa Grandstand. Lunita Grandstand. Kaya kung ayaw niya doon kasi mainit, dito kami sa Araneta Coliseum. Kung ayaw pa niya, doon kami sa Roma. Doon. Para madali kang makilala, paring Alpi Angeles, na ikaw pala ay nag-defender pala to ng Katoliko. Talo pala si paring Tagli. Talo. Kasi si paring Alpi Angeles, nakikipagdebate sa sabi kasi niya, matandang si Felix Mortivi. Sino ba ito? Makilala din ako. Sikat akong vlogger na nag-depend dito sa MCGI sa karangalang sinira ni paring Alpi. Yan. Di palakpakan. Yun, sabi ni paring Alpi, baka daw ikaw may nakakilala sa akin. Ito, iparinig nyo kay paring Alpi. Pag sabihin niya na payag siya doon sa Lunita or sa Araneta Coliseum or sa Roma, kung gusto talaga niyang magpapasikat sa harapan doon sa may malaking bulwagan ng Italia doon sa Roma. Para makita naman ni pare, susungaw ngayon ang pare doon sa bintana. Ay, sino yan? Tapos kukuha tayo ng loudspeaker, paring Alpi. Kuha tayo ng malaking loudspeaker, iharap natin doon sa may bintana. Doon sa laging sinusungawan ng papa ninyo para makilala baga. Sasabihin ko, oy paring papa, itong aking kadebate ngayon, si paring Alpi Angeles na ito yung masigasig na nakikipagparatang dito sa MCGI at tuwing magsalita doon sa pulpito, ang kanyang tinatapik ay ang MCGI, Iglesia ng Diyos. Hindi makamove on. Paring, ano ba, tawag ko doon, Papa, medyo irkiminda ko to si paring Alpi na magiging kasunod mo, na magiging pama. Kasi gusto niyo to laging debate kasi ikaw naman, Papa, wala ka namang hinaharap na debate sa buhay mo.
Di ba? Ganun lang yan. Sus, diretsahan na lang tayo, paring Alpi. O, sige, call ka ba dyan? O, paksa. O, patunayan mo, paring Alpi, na hindi ka na-scam dyan sa pagluhod mo sa kahoy na may mukha ng tao. Ako naman, patunayan ko na na-scam ka dyan. Biblically speaking. Ayun, kasi alam mo yung mga nakahoy na may mukhang tao, gawa lang yan sa Paiti, Laguna. Mayroon kaya doon balita na punta pa nga doon sa Jessica Soho. Ano pala? Sino ba yun? Basta sa JME Public Affairs na may magaling doon gumawa ng puno ng kahoy o kita ng mukha ng tao, may bigote pa. Diba? Gusto mo, mayroong life size, mayroong ganun lang kalaki, mula sa pinakamaliit nga to pinakamalaki. Diba? Ganun. O sige, call ka dyan. Paring Alpi, call din ako. Sige. Lugar, gusto mo, may lugar. O gusto mo, Lunita. Doon sa grandstand. Kung ayaw mo doon kasi mainit. Sa Araneta Coliseum. O. Papaalam natin yan kay BBM. Para at least, di ba? O kung ayaw mo pa talaga, doon tayo sa Italia, doon sa bulwagan ng harap ng pinagsusungawang bintana ng papa ninyo para ipakilala kita doon na ikaw ay isang debater ng na hindi mapalagay, hindi makamove on dito sa MCGI. Gusto niyang sirain ang karangalan ng MCGI para pasisikatin niya ang Katolisismo na karamihan naman dyan, si paring Alpi na scam lumuhod sa kahoy. Tisa, bato, papel na may anyo ng tao na matangos ang ilong. Pag ito si paring Alpi, pag napunta sa ibang bansa at makakita na may mahaba buhok, nakatangos ang ilong, kamukha niya ang Shroud of Turin, luluhuran niya ito. Luluhuran niya ito para bang mga kasaysayan ng mga unang panahon ng araw na ang mga apostol niluluhuran. O, di ba paring Alpi? Call ka dyan, call din ako. Mga kababayan, hanggang dito lang yung ating gagawing reaksyon sa mga kuda-kuda ni paring Alpi. At sa ulitin, pagka sumagot si paring Alpi, sasagot din ako. Dahil ito yung gusto niya. Tingnan mo yung kanyang vlog, ay MCGI pa rin. So therefore, ako na may nandito sa MCGI, sasagot ako in behalf sa MCGI. Pero hindi ko nilalahat. Hindi ko sinasaklawan ang kapengarihan ng buong kapatiran ng MCGI. Ako sa ngalang nandito, nagmamalasakit, ako'y apektado sa pinagkukuda-kudaan mga ito, sasagot at sasagot ako. Di ba, paring Alpi? Debate tayo. Ako lang may hamak na vloggers, paring Alpi, na nandito kaanib sa Iglesia ng Diyos. Ngayon, naghanap ka ng kadebate, andito ako. Call mo ka mong hamon ko, call din kita. Saang lugar? Lunita. Second option, Araneta Coliseum. Sinong mediator na yun? Bahala ka na dyan kung sinong mediator. Kahit kunin mo pa yung mga politiko dyan o sino pa ba dyan, pare mo, sige na. Ipakilala kita, paring Alpi, na ikaw ay isang magiting na pare na hindi makamove on dito sa MCGI. Na dito ginawa kang dating manggagawa. Kung hindi ka pa rin kontento dyan, sa Roma tayo. Anong paksa? Kasi sabi mo, ako ang papiliin mo ng paksa. Ito paksa. Si paring Alpi, patutunayan ko na na-scam siya sa pagluhod niya ng kahoy na may mukhang tao. Life size. Mula sa life size hanggang si pinakamaliit. O, kung call ka dyan, call ako. Kailan tayo mag-start? No, bahala na si Batman kung sinong makapag-contact sa atin dalaw. Hanggang dito, maraming salamat mga kabayo. Magandang araw. Bye-bye na po. Hanggang sa muli. Salamat.